Thank you talaga, madam ah. Baka ba wala yun? Oh, Mi, anong ginagawa mo dito? Init-init oh. Hindi, JC. Pauwi na rin kami ni Marquis. Ikaw ba? Saan galing? Tsaka, ang ginagawa mo dito sa tirik na araw, mamaya magkasakit ka pa. Uwi ka na, sumabay ka na sa akin. O sige, sabay ka na sa amin para di ka na maglakad. Lowered yung motor ko eh. Sasakay mo si Marquis. Saka pwede naman siya maglakad eh. Kaya ko na to. O sure ka? JC, di ko gusto yung ginawa mo kay Marquis ha. Di mo sinabay kaiinit ang panahon ngayon. Ano ba ginagawa ko? Wala naman akong ginagawang masama. Kinakausap ko naman siya. Binabati ko naman siya. Ano ang problema dun? Hello Marquis. Oh, sorry late. May ginawa pa kasi ako dito eh. Pero palis na rin ako. Sige, nagmamadali na. Okay, sige. Oh, Mi. Saan ka na naman pupunta? Ay, magkikita kami ni Marquis. Magkapasama lang ako. Pero may bibilin din kasi siya sa school eh. Makabiling ko na din. Alam mo, Mi, wala ka talagang kadala-dala. Alam, pineperahan ka lang ng lalaking yun, oh. Alam mo, pera lang yung habol yan sa'yo. JC, ano ka ba? Mabait na bata si Marquis. Kaya nga tinutulungan ko siya eh. Tsaka alam ko naman yan, di ba? Mabait? O nagbabait-baitan lang kasi may kailangan sa'yo? Alam mo, JC, alam ko yung ginagawa ko. Alam ko kung inaabuso ko ng isang tao. At hindi ko nakikita kay Marquis yun. Gusto ko siyang tulungan dahil may potential siya. Gaya ng pagtulong ko sa'yo. Napapabayaan ba kita? Di ba hindi naman? Kung ano yung kailangan mo, binibigay ko din. Gaya ng kay Marquis. Ang sabihin mo, may gusto ka sa kanya. Na gusto mo siya. Ayun yung sabihin mo. Hindi mo siya tinutulungan. Dahil tinutulungan mo siya dahil gusto mo siya. Huwag mong lagyan ng mali siya kung anong meron sa amin ni Marquis. Pagtulong ang ginagawa ko. At ano naman kung gusto ko siya? Kung mahal ko siya, hindi ko na ba siya pwedeng tulungan? Kung mahal ko siya? Yun nga ang dahilan. Kaya mo siya tinutulungan kasi gusto mo siya. Oo, gusto mo siya. Pero ano, wala naman kayong label, di ba? Gusto ko lang itatak niya sa isip mo. Wala sa label. Wala sa pagmamahal yan. Kung gusto mo talagang tulungan yung isang tao, ang dumi ng utak mo. Hindi kita pinalaki ng ganyan ah. Yan. Yung dahil yan sa Marquis na yan, nagagawa mo na akong saktan. Madam, nakapag-enroll na ako. Makakuha na rin ako ng schedule. Kumpletong-kumpleto pa yung mga gamit ko. Excited na ako pumasok eh. Maraming salamat sa tulong mo ah. Parang clinic mo yata. Wala Marquis. Iniisip ko lang si JC eh. Kasi napansin ko lately na parang nagbago siya. Laging mainit ang ulo. Hindi ko alam kung saan siya umuhugot. Hindi ko alam kung nagkiselos ba siya. Pero wala naman dapat siya ikaselos sa'yo. Kasi kung ano yung binibigay ko sa'yo, yun din naman yung binibigay ko sa kanya. Hindi ko na alam kung ano nangyari sa batang yun eh. Mabait naman yan. Pero biglang nagbago. Simula yung nakilala kita, tinutulungan kita. Laging mainit ang ulo niya pag nakikita magkasama tayo. Kaya nga madam eh. Napapansin ko rin yun kay JC. Laging mainit dugo sa akin. Parang lagi niya lang pinupuli sa lahat ng bagay kahit wala namang ginagawa sa kanya. Mabuti pa siguro kausapin mo na si JC. Alam mo, Marquis, lagi ko siyang kinakausap. Kaso, pag nag-uusap kami, lagi niya iniiba yung topic. Hanggang sa nagkakasagutan na kami. Walang napag-uusapan na maayos. Walang problema na naayos. Nahihirapan na ako eh. Isa lang kami ng bahay, isa lang kami ng bubong na tinutuluyan pero parang ang hirap ng pakisamahan ni JC. Kaya mo madam, kakaroon din ng oras na magkakaayos kayo. Malalaman mo din kung ba't siya nagkakaganyan. Salamat ah. Napakabuti mo talagang bata.
Salamat sa pag-iintindi kay JC. Hindi mo siya pinapatulan. Thank you. Ay, Wish. Sorry ah. Ikaw na naman? Sinusundan mo ba ako? Sorry ah. Hindi ko talaga napansin eh. Siya nga pala. JC nga pala. Angel, Gusto mo hatid na kita? hindi na no. Sarili mo nga, di mo maingatan eh. Hatid pa kaya ako. Sige na, hatid na kita. Para makabawi naman ako sa'yo sa mga ginagawa ko. Ano bang kailangan mo sa akin? Pwede ba nga umalis ka sa mga dinadaanan ko? Sorry talaga, miss ah. Hindi ko talaga sinasadya. May problema kasi ako. Saka may pinagdadaanan kasi. Ampon kasi ako ng isang LGBT. Kaya ganun-ganun na lang yung nararamdaman ko. Kaya pagpasensya mo na ako. Hindi ko na rin kasi alam yung nararamdaman ko eh. Ganito yung nararamdaman ko. Parang hindi na tama yung nararamdaman ko. Lagi na lang ako nagsiselo sa kanya. Kahit hindi naman dapat, parang may gusto na ako sa kanya eh. Pero hindi dapat ganun. Bakit mo sa akin sinasabi yun? Anong pakialam ko dyan? Miss Angel. Ikaw kasi yung nakikita kong makakausap ko. Kasi, biro mo, pangalawang coincidence na ito na nangyari. Una, nabustinahan kita. Tapos, itong pangalawa, nakabanggaan kita. Kaya, ayun. Saka yung... Ayun nga, yung kinikwento ko sa yung LGBT na umampon sa akin. Parang nagkakagusto na ako sa kanya eh. Kasi parang hindi na tama yung nararamdaman ko. Nagsiselos ako na hindi dapat. Kapag may kausap siyang iba, kapag may kasama siyang iba. Saka yung bago niyang kinakasama na pinakilala niya sa bahay, tas pinag-aaral niya pa. Kaya yun na lang yung nararamdaman ko. Bakit ganito? Parehas pala tayo. May pinagdadaanan. Yung boyfriend ko din eh. Walang oras sa akin. Lagi na lang ako yung tumatawag sa kanya. Humihingi ng oras sa kanya, ng update. Hindi ko alam kung saan siya pumupunta. Nag-aalala ako bilang girlfriend niya pero wala siyang pakialam sa akin. Napapagod na ako sa kanya eh. Sige, kwento mo sa akin yan habang ihatid kita. Sige. Tara. Ano naman kailangan mo dito? Pera na naman. Hindi ka na lang kaya magtrabaho. Maya ka naman sa sarili mo, no? Laki-laki ng katawan mo. Hindi ka magtrabaho. Hindi naman sa ganun, pre. Tinatanggap ko lang naman yung mga tulong sa akin ni Jody. Hindi ko naman intention na palabas yung ginagamit ko siya eh. Pati, mabait lang naman si Madam sa akin. Nakahanap ako magandang trabaho. Babawi ako sa inyo. Lalo na kay Madam. Kailan pa? Pagdating ng panahon, ba't di ka na lang magtrabaho ngayon? Simulan mo na ngayon at saka huwag ka na umasa kay Madam Jody. Ginagamit mo lang yung kabutihan niya para abusuhin siya. Mahiya ka naman, no? Pre, parang laging mainit dugo mo sa akin ah. Wala naman ang ginagawang masama sa inyo eh. Tinatanggap ko lang ng mga tulong sa akin ni Madam Jody. Wala kang ginagawa masama. Hinuututan mo si Mami Jody. Sinasamantala mo yung kabutihan niya. Saka inaabuso mo. Mahiya ka naman. JC, ano ba nangyayari dito? Rinig sa kwarto ang mga boses niyo. Nag-aaway kayo? Madam, wala yan. Nag-usap lang po kami saglit ni JC. Una na din po ako. Yan, bait-baitan ka na naman. Para masabing mabuti ka. Saka masama ako sa mata ni Mami Jody. JC! Tumigil ka na nga! Ano ba nangyayari sa'yo? Napapansin ko, lagi ka na ng ganyan. Lagi may ulo mo kay Marquis. Wala namang ginagawa sa'yo yung tao eh. Ano ba nangyayari sa'yo? Ayan, expected ko na yan. Kasi kakampayin mo rin naman yan eh. Wala akong kinakampihan. Ilang beses ko na in-explain sa'yo na tinutulungan ko lang si Marquis. Natulad ng pagtulong ko sa'yo. Wala ka dapat igagalit. Mabait na bata si Marquis. Alam mo, mabait na bata ka rin naman eh. Pero hindi ko alam bakit ka nagkakaganyan. Sa tuwing nakikita mo si Marquis, umiinit ang ulo mo. Ano ba talaga ang problema mo? Magsabi ka sa akin. Maiintindihan ko naman eh. JC! Madam,
Alis na po ako. Pasensya na po kung nagano pa ako ng gulo sa inyo. Bastos ka talaga. Tigas talaga ng mukha mo. JC!